Good day everyone. So today me and Gian will share with you about the clean air management. So this topic is very important because it helps us to understand how to maintain the quality of the air. So what is clean air management? So clean air management encompasses the strategies and practices aimed at reducing air pollution and improving air quality. So in most and very understandable way, clean air management is about using different ways and plans to reduce air pollution. So this means that we have to do something that will help to improve the quality of the air. So where does air pollution come from? So air pollution comes from vehicle emission such as smoke from the cars, buses, and motorcycles. Next, we have industrial emissions. So industrial emissions are the factories or power plants that release smoke and dust from their production processes which can affect our air quality. So isa sa mga example ani here in Bukidnon nga mga industry or like factories are the Busco Sugar Milling Company and the Crystal Sugar Milling. Next, we have the burning of waste. So, burning of waste, isa sa pinaka-common na ginabuhat nato everyday, kanang mga pagsunog sa mga basura, or like pagsindi, kanang kung maghaling ta. And then, sa agriculture, kana pong pagsunog sa mga uhot, which is, dili gina siya maayo kay isa po na siya sa hinungdan nga na air pollution. Then, we have construction activities. So, during construction activities, siguro makabantay man pud ta nga, especially kanang if na sila yung mga ginabungkag, or kanang magamit sila atong para bitaw mabungkag katong mga simintong kanang mga gahi kaayo isa po na siya sa makahatag air pollution kay daghan kay mga dust and debris nga gakapalid din ana which is kanang mga abog kaayo nga kanang makaapekto pod sa ato. Why clean air matters? So nganong importante man gyud ang clean air? So it can improve public health. So in what way nga ma-improve niya ang public health? So it can prevent disease caused by air pollution. So na mga disease nga mahatag pod sa ato ang air pollution such as asthma, bronchitis, and lung cancer. Next, we have the environmental benefits. So napod day siya mahatag sa atong environment, which is it gives the protection for the plants and animals. So ang plants and animals nakaapektuhan gyapon sa air pollution. Okay, for example, sa plants, ang plants are kanang kailangan nila og sunlight. Patungod sa air pollution, gaka-block ang sunlight nga mo'y makatabang sa ilaha para mag-produce sa ilahang food. And then tungod pud sa air pollution, gaka-weaken ang ilahang pag-grow. Then mo rin ang hinungdan nga dali ra mga matay ang plants. Then for animals, animals also breathe the same polluted air nga atong gina-breathe pod every day. So makakuha pod sila mga breathing problems and diseases. Next, we have the economic advantages. So in economic advantages, it reducing the healthcare cost and improving productivity. So kaning sa reducing healthcare cost kay di ba na may mga sakit nga makuha sa air pollution. So kung clean air ang atong gaka-inhale per me, so gamay na lang ang possible. So wala na possible nga kanang makakuha pa ta ana nga sakit. So kanang ano na lang, so lahi na lang ay depende na lang kung naagid sa inyong kaliwat nga kung nabugid may sakit nga ing ana. So the last is enhance quality of life. So sabotable naman po siya no, nga ang clean air maka-enhance gid og quality of life kay kung dili clean air ang atong gaka-enhance mo na hinungdan nga natay mga sakit nga makuha. So kinsa bay ganahan makasimhot og mga um baho nga hangin, di ba? So if ma-enhance ang quality of life nato, so we can live in a healthier and a safer environment. Okay, so thank you so much, Jeanette. Next is what we can do to reduce air pollution. First, we have reduced vehicle use. So it means that atong bawas-bawasan or atong i-decrease ang paggamit og mga sakyanan, especially ang trucks and cars, kay sila jud ang mas produce og air pollution. So if ever nga ma-mandate ni nato ang reduced of vehicle use, definitely maka-achieve the goal which is
to reduce traffic congestion. So if gamay ra ang magamit og sakyanan, so dili kay daghan ang magamit sa mga sakyanan, definitely ang traffic or ang kanang traffic is malasing jud. Dayon next is save money on fuel. So di ba if natay sakyanan kinahanglan man jud na magtubil. So if ever nga dili kay tagakuan og sakyanan, dili kay tagagamit, makasave jud tag money kay dili man ta makapatubil, and at the same time mas mapalit no nato ang money into sakto nga pamaagi. Next is promote healthier lifestyle. So sa pag ma-reduce na ang vehicle use, so ma-promote na to ang healthier lifestyle kay nga naman if asa ta mo adto pwede ra kay ta mag-walking and also mag-biking. So kabalo man ta nga ang walking is dako kana siyang impact sa ato ang everyday life kay maka-exercise ta, and at the same time mas ma-feel na to ang ambience sa ato ang lugar. Dayon cut down on pollution. So if ever nga wala na yung mga vehicle use, malasin na, ma-reduce na, so wala na gid kayo pollution sa ato ang environment. Next is support sustainable business and practices. So when we say support sustainable business and practices, it was all about encouraging and adapting business method. So, parihaan nang sa mga business, kaya naman sila yung mga baligya na panglimpyo. For example, using clean energy. So, sa business nga, gagamit sila og kanang mga solars, and at the same time, na sila yung ginabaligya ngayon na. Dayon, reducing emission. It means nga mga factories, kaya gagamit og mga pangsala sa mga hugaw para malisan ang pollution kay pwede puto paliton sa mga tao. Then next is eco-friendly transportation. So atong encourage ang atong mga employees, mga trabahante nga instead of magsakyanan sila or magpalit sila sakyanan, pwede ra pud sila mag-use og mga public transportation para ng mga bus, trains, and other mga magamit nila, other nga mga method para pag-transport sa ilang, makaadto sila sa ilang trabaho. Dayon, next is the properly dispose of waste and avoid burning of trash. So, kani, very understandable, jud kay ni. Atuang ilabay sa sakto nga labayanan ng atong mga basura. And at the same time, ato pud siyang likayan pud nato di ay ang pagsunog sa atong mga basura kay ang aso nga gina-produce sa pagsunog kay maka-cause na siya og air pollution. Dayon, next is plant trees and support reforestation on efforts. So, nisi plant trees, so magtanom jud tag kahoy. And at the same time, atong suportaran o atong paningkamutan nga mabalik ang atuang kagubatan sa iyang kanang jud normal nga health o iyang ka-healthy. Like, for example, kung sa una, daghan og cheese, kung kaya na itong mga mas padaghanon, ato adjong buhaton. And next and last will be the advocate for stricter environmental regulations. So dapat na adyo tay mga balaod para sa atong environment. So ato adyo nang i-mandate nga makabuhat ta og mga balaod para sa atong environment. So pariyaan ang dapat magputulog kahoy, mahimo magputulog kahoy, dapat jud tamnan og gutro. So mga ingana gud nga balaod kay para mas ang atong environment kay mas tsada o mas dili kayo maabusado. Next will be the government rules and support. So environmental protection laws and regulations. The Philippine Clean Air Act of 1999, Republic Act number 8479, is a comprehensive piece of legislation to improve air quality and protect public health in the Philippines. So, kaning Philippine Clean Air Act of 1999, giprohibit ni siya para ma-reduce ang air pollution o ang iyahang harmful effects sa mga tao, sa environment and sa panahon. So, limit air pollution. In order to limit air pollution nga gikan sa vehicle, mga factory, and etc. So, it also gibalaod po diri ang pag-monitor sa air quality if ever nga ang air kay dili ba kayo siya harmful, wala ba kayo siya kuan kaayo, di ba kayo siya polluted. Dayon encouraging ang participation sa mga tao para maampingan ang atuang environment.
So second, under the government rules and support is we have the monitoring and enforcement. So when we say monitoring and enforcement, it is all about watching closely sa mga balaod nga na may, para ma-make sure nato or i-make sure nato nga mga balaod nga atong gibuhat is nasunod. So next is the public awareness and campaigns. So it is to inform and educate the people of every community para mas makasabot sila kung unsa ang air pollution and unsa ang epekto ani sa ilang health. Next is the incentives for green technologies and practices. So it is all about giving a reward and support sa mga organizations nga nagtabang o nagbuhat sa mga environmental friendly technology. And last is the collaboration with communities and stakeholders. So kabalo naman jud ta nga sa pag-care sa environment, we really need the collaboration of everyone. It is not just all about the people living in every community but also sa mga stakeholders. Kay dili jud nato mabuhat nga malimpyo ang atong environment kung walay participation sa mga tao. We really need unity and at the same time support of sa mga government, especially na mga kagawads para ang atoang gusto nga i-implement sa atong lugar para matama ang environment is mas successful o mas mapadali. So that's all. Thank you.